Good afternoon, Riyadh. Magluluto tayo ng crepe at spaghetti ulit at Hindi shorba. madali ang paglibot. Prepare natin ang ating para sa crepe. Nakaranas ng madilim at mapait na nakaraan. At ang paghihilom ng mga sugat sa damdamin ay tila isang matagal na Ating pagkakal crepe, sa mga pangit na milk, alaalang all-purpose flour, butter, ng mapaglarong egg, tadhana. 2 egg, salt, Ngunit and kung saan sugar. naroon ang pag-asa, naroon din ang kasabikang muling humabi ng mga bagong pangarap para sa isang bagong bukas. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating natatanging duna, may pangako ang bukas. And where do you think you're going, Kitty? Makikipagkita ka na naman sa paslupa na laki taga-deliver ng tela? Ma'am, may kailangan lang po kami pag-usapan ni Miguel. No! Hindi ka na makikipagkita sa kanya kahit kailan. Kaya hindi ka alis. Ma'am, please. May mahalagang bagay po siyang dapat malaman tungkol sa aming dalawa. At dahil matigas ang ulo mo at alam ko suswayain mo pa rin ako sa susunod na mga araw, ipakakaladkad ko siya sa aking mga tauhan para lumay sa compound. Kung kailangan, ipapatay ko siya para lang matapos na yung kabaliwan mo. Yun ang gagawin ko! Ma'am, huwag mo pong gagawin yun. Prito natin mamaya Dahil ang kapag ating pinapatay crepe. mo si Miguel, paano mo na rin ako pinatay? Tapos, ano pa ba? Handa muna tayo ng ating pang shorba. Kailan kami may usapan ni Cindy? Saka naman bumuhos ang ulas. Wala rin ang signal dito. Kaya hindi ko din siya matawagan. Ang mabuti pa, hahanap ko ng signal. Baka kasi tinatawagan din niya ako. Pero hindi rin niya ako makontak. Dito. May signal kahit isang bar lang. Si Cindy, tumatawag ka. Pang shorba at pang spaghetti. Dito sa kwarto ni Mami. Anong sabi mo, Cindy? Hindi kita marinig. Choppy ang dating mo. Huwag ka na umuwi sa compound. Ipabubugbog ka ni Mami sa mga tauhan niya. Nagbantaran siyang ipapapatay ka niya kapag inabutan ka ron. Kaya please, huwag ka na bumalik doon. Cindy. Hindi pa rin kita maintindihan. Lalong naging choppy ang linya mo. Hello, Cindy. Hello. Oh, saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi naman kita makontak. Pati ang suot-suot mong kapote, basang-basa na sa sobrang lakas ng ulan. Naku, magpalit ka na agad ng damit pagkapasok mo sa loob. Wala kasing signal sa bar na tipanan namin ni Cindy, ate. Kami man, hindi nagkausap ng maayos. Paputol-putol yung linya nang tumawag siya sa akin. Kaya hindi ko halos naintindihan yung mga sinasabi niya kanina eh. Magkikita kayo ni Cindy? Ang sabi niya nung tumawag siya bago ako pumunta sa park, may mahalaga raw siyang sasabihin sa akin. Pero hindi nga dumating eh. Ang lakas nga kasi ng ulan. Tsaka ang taas ng baha. Kaya baka naisip niya sa ibang araw na lang kayo magkita. Ate, kinakabahan ako eh. Ha? May kutob akong may kinalaman ng kanyang ina kung bakit hindi siya nakarating sa aming usapan. Kilala ko si Cindy, ate. Gagawa at gagawa siya ng paraan para lang magkita kami.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan. Hindi yun. Parang may mga sasakyan biglang dumating. Ate, narinig mo ba? Ha? Sa may pinto natin ang gagaling yung malalakas na pagkalapog. Oo nga. Sino mga yun? Diyan ka lang, ate, ha? Ako na titigan. Sige. Ah, sino kayo? Ano kailangan nyo? Naisakay niyo na sa barang si Miguel? Good, good. Huwag niyong titirahan ng hininga ang misyosong yan, ha? Siguraduhin niyong patay na siya bago niyo itapon sa dagat. O, sige na, sige na. Gawin niyo na ang trabaho niyo. Balitaan niyo na lang ako ulit. Ay. Cindy? Bakit ka nagsusuka, ha? Buntes. At bakit may hawak ang pregnancy test strip? Ay, buntes. Ano ang ibig sabihin yan? Mama! Okay, no, sige. No, Mama! Wag! Oh my God! Buntis kang babae ka! Buntes. Eksaktong 3 months na po ngayon, Ma'am. Kaya po gusto ko makipagkita kay Miguel. Sa dahilang gusto ko malaman yung nagbuha ang aming pagmamahalan. Walang niyakan, Zoe. Ilalaglag mo ang batang niya, Cindy! Over my dead body! Hindi ko yun magagawa sa sarili kong dugo't laman. At kapag pinilit mo gusto mo, magpapakamatay ako para dalawa na kami ng batang nasa sinapupunan ko ang ibubural sa harapan mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Parang tao yung nakakapit sa lumulutang nakapirasong trosong yun. Teka, lalapitan ko ng pangha para malaman ko kung buhay pa o patay na. Anong ibig mong sabihin? Ipapaampun mong anak ko, Ma'am. Pinagbigyan na kita, Cindy. Hinayaan na kitang maisilang ang sanggol na ito. Pero ako pa rin ang magdidesisyon sa dapat niyang kalagyan. Ipaaampun ko siya. And whether you like it or not, ididispatch ko yung anak mo. Ilang buwan na nakalilipas. Malakas din ang ulan ng gabi yun. Nang kunin dito ng mga lalaki na kapunin si Miguel. Pero hindi ako aalis dito. Tulad ng gusto niya mangyari. Dahil kapag umalis ako, lalo lang lalabo ang pagkakataon na makita kaming muli. Oh, Diyos ko. Saan
yun ni Miguel? Nung gabing usapan namin magkikita, 3 buwan na ako buntis noon. Yan sana ang time na sasabihin ko sa kanya tungkol sa aking pagdadalang tao. Pero hindi ako nakalis dahil kinulong ako sa kwarto ni Mami. Dumating siya sa usapan niyo noon. Tinatawagan ka nga niya ng gabing yun, pero hindi nga siya makakontak dahil nga walang signal. Dahil sa lakas ng kulog at kidlat. Ang lakas ng ulan. Kaya pala nang tinatawagan ko rin siya ng gabing yun, hindi raw niya ako naririnig sa kabilang linya. Pero Cindy, wala na rito si Miguel. Ilang oras pagka-uwi niya rito nung gabing yun, na magkikita nga sana kayo, may mga lalaking dumating na nakabonet. Binugbog siya. Isinakay sa isang van. Mula nun, hindi pa lalaking dumating na nakabonet. Binugbog siya. Isinakay sa isang van. Mula nun, hindi pa bumabalik dito ang kapatid ko. Kung gano'n, tinutuon ni Mama ang banta niyang ipadudukot si Miguel. Ha? Ang ibig mong sabihin, mami mo ang... Ate Lena, wala na akong oras. Kailangan makabalik ako sa mansyon bago matuklasan ni Mami ang pagtakas ko sa anak ko. Iiwan ko sa iyo anak namin ni Miguel. May nakabalot na malaking halaga sa isa sa kanyang mga lambing. Nasa kanyang bag. Magagamit mo yun sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanya. Dahil wala si Miguel, sigunay pa upaya ang kinabukasan ng aming anak. Pero may isa pa akong hilingin. Ate Lena, umalis ka na rito sa compound para hindi na rin matuntun dito ni Mami ang anak namin ni Miguel. Oo, Cindy. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. So, magluto tayo ng pasta. Next. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating latataging dula, may pangako. Ang bukas. Saan ako naroon? Kaninong bahay to? Sino ka? Ako si Mario, ang may-ari ng kupong ito dito sa Dalampasigan. Ikatlong araw na ngayon, wala nang makita kitang palutang-lutang sa dagat. Talang nakakatisip na pirasong troso. Mainam naman at nagkamalay ka na. Huwag kang mag-alala. Nagamot ko na ang mga sugat mo. Yung malaking sugat mo na lang sa ulong inaalala ko eh. Nagkamisa Medyo ka. sariwa pa dahil siguro sa